Hi everyone! Good morning sa inyo and hello nga pala. I'm here again, Mami Ria Palmaragas on my YouTube channel, on your YouTube screen. And we just want to share something na natutunan ko today, last time. And i-share ko sa inyo ang nalaman ko about God's Word from the Bible. Sabi rito, there is an importance of God's words in the last days. So, importansya ng Word of God itong darating na mga susunod na mga araw pa ng buhay natin here on earth. So, according to Brother Eddie Villanueva, sabi niya sa Hebrews 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, tulad ko ngayon, wala akong church, wala ako sa isang kawan, so, ang ginagawa ko na lang, pumupunta ako sa mga kapatiran ko in their perspective homes, and then, yun, nagsisharingan kami ng Word of God, at eto pa, guys, kahit saan ako magpunta, nakakakilala ako ng born-again Christian na hindi naman sinasadya. Halimbawa, papaprint ako ng isang paper. So, nakikilala ko, sino ho sila? Sabi ko, ako isang Kristiyano rin, gaya mo. Sabi nila sa akin. So, sabi ko, Diyos ko, sobrang blessed ko. Sabi ko, nakakilala na naman ako ng isang kapatiran sa Panginoon na hindi sinasadya. So, I praise God sa lahat sa bagay na yon. So, sabi rito sa 1 Timothy 1:7, ibig nilang maging guro ng kautusan, gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. So may mga ganong tao, guys, sabi ni Brother Eddie Villanueva. So wag natin tularan yun, guys, mali yun. According to Luke 19 verse 13, sabi dito, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. So pinagkatiwalaan tayo ng Panginoong Jesus, ng Panginoon Diyos ng ating amang sa langit, na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, no matter what, kahit anong medium ang gamitin natin. So, better do it, guys. So, yun ang tama. According to Matthew 4:4, sabi dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ganito rin ang sinasabi sa Lucas chapter 4 verse 4. So, guys, minsan nga hindi na tayo nakakakain ng maayos. Yung, kumbaga, wala na tayong leisure time for foods. Kasi kakabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! So, guys, ibig sabihin nun, guys, hindi tayo nagugutom, napansin nyo? Hindi tayo nakakaramdam ng gutom. So, nabubusog tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah! So, tama rin yung sinabi rito sa Matthew at sa Lucas. So, guys, ano ba ang mga importansya ng God's words in these last days? So, number 1, meron tayong the Word of God produces faith. Ano ito? According to Romans 10:17, sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Tama? Tama. So, dalawang word na tinatakal natin dito sa Biblia na nakikita natin, guys, every time na nagbabasa tayo. A, the living word, and B, the written word. Yung living word ay si Jesus Christ. At yung B, written words, ang Bible. So, mababasa natin yun sa Biblia kung gusto natin basahin about it. So, makikita natin yun doon sa New Testament. So, may buhay na salita. Yun ay isang Panginoong Jesus. At ang written word na sinulat na salita, yun naman ang Bible. Okay, guys? So, number 2, Word of God is the revealer of truth. Sabi sa John 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hallelujah! So, it's a revealer of truth. Number 3, Word of God is the sword of the Spirit.
So, according to Ephesians 6 verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, guys, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid, ano yon? Ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi rito sa Hebrews 4:12, guys. Sabi rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hallelujah! So guys, Word of God is also a medicine. Sabi rito, pang-fourth na importansya. According to Psalms 107 verse 20, sabi rito, sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Hallelujah! So, mababasa natin sa Proverbs 4 verse 20 to 22 ang ganito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusug at kalakasan sa katawan. Hallelujah! Totoo yun, guys. Yun ang nararamdaman ko pag nagbabasa ako ng salita ng Diyos. So, guys, meron ako ditong isang turo ni Jesus Christ ng ating Panginoon na makikita natin sa Mateo chapter 8 verse 5 to 13, ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. So guys, ay nako. Teka, ang hirap, guys. So, medyo, ayan, nako, ayaw. So, sasabihin ko na lang sa inyo yung mga susunod na talata sa Biblia. Ayan. Ano ba to? Ayan. Teka lang. Ayan. Ay, wait. So, guys, ang hirap. So, nalalaglag yung cellphone ko. So, hindi ko mabasa yung Mateo 5, Mateo chapter 8. Teka, hanapin natin, guys, ha. According, tungkol din to sa Word of God. Kung anong sinasabi ng Biblia, according sa Word of God, sa Bible. Okay? Sa Mateo 8, ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. So guys, ano ba ito? Sabi rito, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay na-paralysis. Siya ay nararatay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Hallelujah! What a faith! Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka't siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit isa, kahit sa Israel ng ganito kalaking pananampalataya o pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating bukas sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Hallelujah! So, yun ang nagagawa ng Word of God. Nagpapagaling. Hallelujah!
So guys, mababasa natin or makikita natin sa Joshua 1 verse 8 ang ganito. Sabi dito ng ng Diyos na paalala para sa ating lahat, guys. Huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat na yaon, ang Biblia raw, guys. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Hallelujah! So, yun ang ginagawa ko ngayon, guys. So, lahat ng ginagawa ko, lahat ng pinaplano ko, lahat yun nasa kamay ng Diyos and siguradong hawak niya ang lahat ng bagay. So, kontrolado niya ang lahat. So, ang gusto niya lang, ang ikabubuti ng mga anak niya. So, wala siyang hiniling na, oh, ako ang masusunod. Sasabihin ng Diyos, ako ang masusunod. Kahit anong mangyari sa mga anak ko, kahit pangit, kahit salbahe, wala akong pakialam, basta ako ang masunod. Hindi ganun ang Diyos. So, sabi ng Diyos, ako ang may hawak ng buhay mo, aking anak. At siguradong safe ka and siguradong may mangyayari maganda at mabuti sa buhay mo. Hallelujah. So, ganun kabuti ang Diyos. Basta panatilihin lang natin magbasa tayo araw-araw or every time na gusto natin magbasa ng Biblia, makababasa tayo. And thank you, Father God nga pala. So, maraming open doors na nabukas sa akin kanina. And natuwa ako kasi naibukas ko na yung gate ng bahay namin. Hirap na hirap ako dahil laging sarado yung gate ng bahay namin. Kasi merong kapitbahay dito na galit yata sa akin. So, I pray na lang for that kapitbahay na sana mabukas ang isip niya, wag na siyang gumawa ng masama kay Mami Ria. Kasi wala naman akong hiling na masama para sa kanila. Wala naman akong hinangad na masama. So, sana pakisamahan niya ako bilang kapitbahay, bilang tao. Yun lang hiling ko, guys. And mukhang tanga ka mo. Hindi marunong makisama sa kapitbahay. So, naibukas ko na yung gate. Hallelujah! Salamat, Panginoong Diyos. And nakahinga na ako ng maluwag sa bahay namin. And eto ako ngayon, gumagawa ako ng vlog for you. And I hope na masiyahan kayo. And tungkol to sa Word of God, yung tackle up ko ngayon. And guys, sobrang pakiramdam ko ngayon, sobrang saya ko. Lahat ng dumating na problema sa buhay ko, inaayos ng Diyos. Hindi ako nag-aayos. Diyos ang nag-aayos. Hallelujah. Sabi niya, be still and know that I am God. Kumalma ka lang, umupo ka lang, gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay, basta sa Kanya ka tumawag pag may problema ka, okay? So guys, see you next time for more, and this is Mami Yang wishing you the best in life, and happy Sunday everyone, it's Glorious Day, so sa mga meron dyang churches, so yun, magsimba na kayo guys, and ako ngayon, naghihintay pa ako sa sagot ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa buhay ko, about sa mga iglesia, or sa kawan na sasalihan ko, magiging member ako. Or parang ayaw niya na ako maging member kasi sabi rin sa Biblia, sa Juan, sa John, sabi roon ay, merong mga tupa ako, sabi ng Panginoong Jesus, na wala sa kawan. So, aalagaan ko rin sila, sabi sa Biblia, nabasa ko, sabi sa Juan, sa John. And magiging isa ang kawan at ako magiging pastol nila, sabi ng Panginoong Jesus. So, doon na lang ako nananangan, guys. So, medyo malungkot nga kasi yun nga, wala ako sa isang church. Pero guys, huwag kayong mag-alala, hindi ako pababayaan ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. So, that's it, guys. See you next time. Bye for now. This is Mami Yang. Wish you the best in life. See you next time. Bye!